What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, Nubia V80 Max. Ano ba mga pros and cons nito? Maganda ba talagang smartphone to? Tara, pag-usapan natin. For today's video, pag-uusapan natin ang Nubia V80 Max. So itong Nubia V80 Max, napaka-solid ng overall specifications nito. Syempre, wala naman pong perfect na smartphone. And maraming nagde-decide, ito na ba ang perfect na smartphone? Lods, marami ba siyang cons or marami ba siyang pros? Syempre, maraming ganyan na mga yung mga palaisipan sa mga consumers natin. To be honest, pag ako rin naman bumibili, nahihirapan ako, kaya naghanap din ako ng mga nire-review para alam mo yun, mapanatag yung loob ko, ito na talagang perfect smartphone para sa akin. Hindi lang siya hype, kumbaga. So si Nubia V80 Max, nagulat ako na nawala agad yung Nubia V80 design. Sayang, mas magiging mabenta to be honest yung Nubia V80 design kasi mas very identical yon sa iPhone 17 Pro Max. Etong Nubia V80 Max, mas identical siya sa S series ng Samsung. Pero yun nga, dito sa video natin, isi-share ko sa inyo yung mga pros and cons nitong smartphone na to. Pero magkano nga muna ba siya? Ang SRP nito, again, ang suggested retail price niya is 10,000 pesos for the 8GB 256. Pero may promo price siya or launch price niya na 6,500 pesos siya. Pero dito sa online, tap niyo yung video, lalabas din yung product link. Mura nyo lang makukuha ang Nubia V80 Max. Usually, nasa around 5,000 pesos lang ito. Kasama na po, syempre, ang ating special voucher. Pag bumili kayo dito sa ating link, may additional pa kayong discount. Bukod doon sa discount nyo sa online, may discount pa kayo dahil galing kayo sa ating video. Pala collaboration yan ng YouTube Shopping and of course ng online platforms para sa mga consumers natin makuha ng napakagandang deal itong smartphone na to. So si Nubia V80 Max, sabihin na natin range is 5,000 to 6,000 pesos with 8GB, 128GB of internal storage. So again, share natin yung pros and cons itong smartphone na to. Tingnan natin kung mas marami ba siyang cons or mas marami ba siyang pros. Again, ulitin ko, wala pong perfect na smartphone. Walang smartphone na walang con, kumbaga. Lahat po yan may disadvantages, pero kumbaga, tinitingnan natin kung ano mas mahalaga o kung ano mas madami at kung balance nga ba siya for its price. Una nang lalapagan ko ng cons nito sa camera, yung main megapixel niya is okay, 50 megapixel. Pero kung makikita nyo, di ba, itong Nubia V80 Max, 3 yung lente niya. Pero to be honest, nakaka-disappoint yung dalawang lente nito. Meron tayong depth sensor and AI lens na useless. Kumbaga, for me, disadvantage yan kasi hindi naman nagagamit ng consumer pero nilalagay pa rin nila. Sayang yung cost na nilagay nila yung mga butas na yan. Sana yung cost ng paglagay nila yan, nilagay nila sa ibang specs na itong smartphone na to para mas maging sulit pa, kumbaga. Sabihin na natin yung storage, di ba? So, okay na siguro, tanggalin mo na yung lens na yan. Lagay mo na lang sa storage, 256 mas better. Pero again, 128 po, itong si Nubia V80 Max. Yung isang napansin kong con dito sa smartphone na to is yung kanyang overhyped na camera lenses. Sabihin na natin sa panglabasang anyo, 3 ang camera neto. Pero in reality, isa lang po ang gumaganang lente dyan, which is the 50 megapixel main camera of the Nubia V80 Max. Maganda, pero ang maganda naman doon mga ka-J-Vlog, maganda naman po yung photo samples na mapoprovide netong smartphone na to. Kaya doon lang tayo mag-focus sa main camera. Wala akong reklamo dyan. Maganda yung camera neto na 50 megapixel. And even the front-facing camera, all goods din naman. 16 megapixel siya. Next na napansin ko so far, based on my observation, is a single speaker. Usually kasi, di ba, in today's smartphone, karamihan na ng ganitong mga presyo 5,000 to 6,000 pesos. Saka dual steer speakers na. Dito is naka-ano pa rin siya, naka-single speaker. Although it is boosted ng 200% volume, pero based lang naman sa aking opinion, dapat dual stereo speaker din itong smartphone na to para mas better yung overall bass quality ng smartphone. Again, when it comes sa sound quality ng isang device, kailangan balance. Magandang bass at malakas din ang loudness. Next na disadvantage nito for me is yung notch display. Medyo nakakatawa kasi yung ginawa nila dito. As you can see, when it comes sa professional features nito, even yung wallpaper nito out of the box naka-block para hindi mahalata yung pagka-notch display nitong smartphone na to. So ako akala ko nung una punch hole to, pero yun, notch display po itong si Nubia V80 Max ha. Ang Nubia V80 design is punch hole. Ito po, notch display. Yun yung isang major din na disadvantage na itong smartphone na to. For me rin naman, kasi dapat, lalo na sa ganitong presyo, naka-punch hole na para naman,
alam mo yun, masunod niya yung innovation ngayon ng smartphone or modern design. Kasi tingnan mo yung V80 design, punch hole, eto notch, mas mahal po ito compare sa Nubia V80 design. Pero bumawi naman din si Nubia V80 Max sa ibang specification ng screen na mamaya sasabihin ko yan sa advantages niya. Hindi naman malaking effect yung notch display sa performance ng smartphone. Pero kasi karamihan na ng mga consumers natin ayaw talaga yung naka-notch display at mas gusto na nila yung punch hole display overall mga idol. So yun lang naman mga J-Vlog so far yung napansin kong disadvantages ng Nubia V80 Max. Few lang or napakakunti lang. Sunod dito tayo sa pros or sa advantages itong smartphone na to. Sobrang dami. For its price again, 5,000 to 6,000 pesos. Unang-una lapagan na natin yung display. Ang laki ng screen size na ito, 6.9 inches. So, dito ngayon matatabunan yung disadvantage ng Nubia V80 Max which is yung notch display. Dahil bawing-bawi naman sa ibang specification yung display, 6.9 inches, 120Hz screen refresh rate, napakataas ng nits of brightness, 780 nits of brightness. So, okay na okay yung brightness level niya for outdoor activities. Pwede rin itong isuggest sa mga consumers natin na gagamitin yung smartphone for navigating. Okay? So, yun lang naman. At least, di ba, yun yung sinasabi ko kanina sa video natin. May con ang isang smartphone pero nababalance or nahihigitan ng pro netong smartphone na to. Dito na yung isang sample natin sa screen display netong si Nubia V80 Max. Overall, screen neto napakaganda. Sino ba naman ang ayaw di manood sa isang smartphone na merong malaking display? At sino rin naman ang ayaw maglaro sa isang smartphone na merong malaking display, di ba? So pag naglaro kayo dito sa Nubia V80 Max, very comfortable, ang laki ng space sa pag naglalaro, solid na solid din gamitin to for Mobile Legends. And syempre, out of the box, Android 16 na po. Ito si Nubia V80 Max. Compare sa mga ibang nagsisilabasan na smartphone ngayon na Android 15 pa rin. Hindi pa rin makamove on sa Android 15. Pero dito, hindi na kayo mag-iisip kung kailan nyo hihintayin ng Android 16 dahil out of the box, Android 16 na po ang Nubia V80 Max. Ito ang sasabihin kong disadvantage niya ngayon. Hindi natin alam kung ma-update pa to sa Android 17 or fix na siya sa Android 16. Pero no worries mga idol. Kumbaga, yung Android 16 ay pang matagalan nyo rin naman po magagamit yung operating system. Next na advantage nito is of course yung RAM. Sa presyo na 5,000 to 6,000 pesos, pinaka astig dito or malupit is yung RAM. Bihira lang tayo makakita ng 8GB of RAM sa ganitong presyo ng smartphone mga ka-J-Vlog. Kaya iyan yung isang magiging advantage talaga ng Nubia V80 Max. Yan din yung naging advantage before nung kanyang predecessor na Nubia V70 Max. Sa presyo na 3,000 to 4,000 pesos, 6GB of RAM. Dito, nadagdagan 5,000 to 6,000 pesos, 8GB of RAM. All goods yan mga ka-J-Vlog. How about yung 128GB? Yan na rin yung the best minimum na pwede natin makuha for 5,000 to 6,000 pesos. 120GB of internal storage. Kaya hindi na ako magre-reklamo dyan as long as yung RAM mataas na magamit natin sa laro, magamit natin for multitasking, pasadong-pasado na sa advantage etong si Nubia V80 Max. Sabihin nila, yung iba namang smartphone may extended RAM naman yan. Again, hindi po ganun tayo na-focus sa extended RAM kasi ang main na parati nating tinitingnan sa mismong specification ng smartphone is yung physical RAM itself or yung hardware na nakalagay mismo sa smartphone, hindi yung virtual RAM na hinahatak nila sa storage at sinasabi nila na malaking help sa mismong RAM ng smartphone. Again, ang virtual RAM, hindi yan malaking tulong, especially pag naglalaro kayo. Real talk yan. Na-try ko na yan several times sa mga ibang smartphones na na-try ko. Ganun pa rin. Kumbaga, walang pinagbago. Kahit na sabihin mong 16GB of RAM, di ba? Pero in reality, 8GB of RAM lang talaga yung smartphone. Isa pang magandang advantage ng Nubia V80 Max is of course yung battery. 6,000 mAh battery capacity. So, kumbaga, kung naghanap kayo ng isang smartphone na solid yung battery performance, ito na rin ang magandang i-recommend sa inyo. Hindi lang yon, fast charging rate siya, 22.5 watt fast charging rate. So, kumbaga, convenient mag-charge at matagal siyang malubat. Pwede siyang gamitin for navigating, for school, for work, ano pa ba. Pag naglalaro kayo,
And I think yan na rin ang mostly hinahanap ng mga consumers ngayon, 6,000 mAh battery capacity at meron po yan dito sa Nubia V80 Max. No worries when it comes to form factor and ergonomics nito, hindi nyo naman ma-feel na yung kabigatan ng 6,000 mAh battery capacity dito sa Nubia V80 Max, hindi naman po siya mabigat na smartphone. Yung na-try ko mabigat na smartphone talaga, yung Oppo A60. Feel na feel ko talaga yung pagka 6K mAh battery capacity nun. Ito kasi mahaba, parang siguro nag-spread yung battery. At yun ang reason siguro kung bakit hindi natin ma-feel yung pagka 6,000 mAh battery capacity ng Nubia V80 Max. Ang advantage nito is of course yung kanyang IP rating. Yan din naman ang nakikita natin usually sa mga smartphones today is IP64, water and dust resistant. So again, may protection siya sa tubig pero hindi po siya pwedeng masubmerge sa tubig. At mostly rin ng mga consumers natin pag bumibili ng smartphone, design and aesthetic ang tinitingnan. Ito rin ang maganda i-recommend sa inyo, Nubia V80 Max. Dahil when it comes sa kanyang design, minimalist pero elegant tingnan dahil nagre-resemble siya sa design ng Samsung Galaxy smartphones. So yun mga ka-J-Vlog, ating pros and cons dito sa Nubia V80 Max. As you can see, konti lang yung cons compare sa pros. Kaya okay na okay siya or sulit na sulit yung smartphone na to dahil mas marami yung pros compare sa cons. Kumbaga, natatabunan ng pros yung cons ng Nubia V80 Max 5 to 6,000 pesos. So, ano pa hinihintay nyo kung interested kayo sa Nubia V80 Max? Tap nyo yung video, lalabas dyan ng view products, click nyo na yan, dyan na kayo bumili ng Nubia V80 Max dahil pag galing kayo sa ating video, meron pa kayong additional discount voucher up to 1,000 pesos off pag binili nyo ang Nubia V80 Max. Hopefully, nakatulong po itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili netong smartphone na to.